Naku, ito na po, isang taon. Isang taon na pala yun. Matapos ang mahiya naman kayo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy pa rin ang pag-usad ng investigasyon sa anomalya sa flood control project sa bansa pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. Natapos na nga yung trabaho ng Infracom, ICI. Tapos ngayon, idinadaos ang Blue Ribbon Committee hearing ng Senado. Pero tanong ng marami, meron na ba talagang big fish na nanagot? Patuloy ang progress pero dapat mayroon ding managot. Ang sabi kaya ng taong bayan sa progreso ng investigasyon sa flood control? Para sa akin, hindi siya agad-agad na kasi halos lahat kasi ng involved puro mga matataas na politiko. So hindi natin masasabi kung bakit hindi nila pinapriority yon. Pag may lumabas na bagong issue, yun agad ang inaano nila, di ba? Tinatabunan nila kasi syempre, mabibisto lahat yung ginagawa ng mga mga nakapwesto sa taas. Yun na. Nasa gobyerno po yan. Sa gobyerno yan. Kasi silang may hawak niyan eh. Silang kumukontrol lahat. Kailangan nilang pigilan yan. Sila ang kumokontrol ng lahat. Biro mo yun ang yun ang Dating. impression ng tao. So kumbaga parang wala na yung different pillars of government. So hindi nahiwala yung judiciary sa executive, sa legislative. Sila may hawak ng beat. Sila, Malacanang ang may hawak ng beat. Yun ang sinasabi nung nakausap natin. Ngayon, makakasama po natin ang nagsilbing Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Minarapat po namin na kumuha po ng makakausap mula ICI dahil sigurado po kami nagbabantay ang mga iyan. Isang anti-corruption advocate, Mayor Benjamin Magalong. Magandang araw po, Mayor Magalong. Good morning, Ma'am Corina. Good morning, Willard. Good morning, Morning, sir. Hindi niyo po minarapat na pumunta po ng Metro Manila para po sumali sa White Ribbon? Gusto ko sanang sumali. In fact, talagang sasali sana ako. Kaya lang talagang napakarami na aming event dito. Kaya humingi muna ako ng paumanhin. Pero sa next na event ng White Ribbon, sasali talaga ako. Ayun, okay. So Mayor, dati po kayong miyembro ng ICI na binuo ng gobyerno para pong mapabilis sana ito pong pag-iimbestiga sa mga flood control project anomalies, no? May higit ng, hindi ko pwede bang ibalik natin yan? Okay, so, mahigit 200 po ang flood control projects na iniimbisigahan ng Ombudsman sa ngayon. Sa karanasan po ninyo sa ICI, sa tingin niyo po maganda ba ang pace ng gobyerno o nakukulangan din kayo? Well, from the perspective of a former investigator, pabagal. No? Talaga kasi nang tinitignan natin dito, 240,000 na anomalous projects. That is around, yun ang initial na estimate namin since 2016. Tapos out of that number, mga 30,000 ang flood control projects na potentially anomalous din. At the rate of about, siguro kung ako tatanungin nyo sa aking experience, mabilis na yung 2 months per case. Kaya talagang kailangan bubuhos talaga. Ibig ko sabihin, kailangan ng manpower, kailangan ng iba't ibang mga ahensya, law enforcement, investigative unit na talaga ma-involve dito kung gusto nila talagang magkaroon talaga ng maayos na outcome. Talaga yung mararamdaman ng taong bayan. So you still yes. No. So Mayor, you still believe na dapat magkaroon ng separate body para mapabilis ang usad ng flood control projects? Kasi kapag halimbawa, kausap ko kagabi si Ginoong John Vic Remulla of DILG or say the Ombudsman, parang patong-patong na po at napakarami na po nilang ginagawa. So sa palagay po ba ninyo, dapat magkaroon pa rin ng independent body to help with the, sabi nga po ninyo, 240,000 infrastructure projects na kailangan pong imbestigahan? Ideally, Ma'am Corina, no? Kasi nga napakaraming trabaho ng ombudsman, daming kaso 'yan iba't iba Kaya lang may dedicated talaga, pero kailangan may sapat na otoridad. Kasi kung gagawin ng executive order coming from the office of the president, walang sapat na kapangyarihan 'yan. Kailangan
meron siyang, ano ba tawag to? Emergency Subpoena. powers? Sabina Ah, Powers. subpoena powers. Kailangan yun eh. Importante yun. Naramdaman ko yun eh. Nung inimbestigahan ko yung mamasapano nun, kung wala ka nun, talaga hindi mo makompel yung mga witnesses o kaya mga involved na allegedly involved na talagang mag-submit ng mga dokumento o kaya humarap sa iyong mga hearing. Kumbaga, lagyan pa ng ngipin, Corina, Mayor. Mayor, ano ho ang masasabi ninyo dito sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na nais gawing state witness si former DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil daw sa mahalagang impormasyon na pwede niyang ibigay? Para po sa inyo, gaano kalaking development po ito sa ginagawang flood control probe? At sa tingin ho ba ninyo ay pwede nitong buksan ang posibilidad na masilip kung sino talaga ang nasa likod ng mga anomalya? Well, alam mo, ako kasi may bias ako kasi kay former Secretary Bunuan eh. Kasi may masama ako experience sa kanya eh. Ay. Hindi dapat talaga masama yan. Unang-una, talagang isa rin yan sa mga most guilty. Kaya lang, siguro may rason din si Ombudsman Remulla. Siguro may nakita siyang opportunity na talagang mas marami pang madadawit, mas marami pang lalabas. Kaya siguro naisip niya na gawin na lang siyang state witness kung sakasakali. No? Nailahad na po ba ninyo, Mayor, yung inyong masamang karanasan? Oo, yan, no? Kasi one time, ako personally, na pumunta sa opisina niya, siguro mga 4 months o 5 months pa lang siyang secretary. Pagpunta ko yung dala ko yung ang kapal-kapal na folder eh. Binanggit ko sa kanya, ito yung mga perceived anomalous projects diyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya. And then? Ang 3 words lang ang sinagot niya sa akin eh. Hehehe, sabi niya. Ganun po. Ganun po. So, pagkatapos nun, wala na kayo narinig at wala na pong naging pag-usad sa pinapaimbestiga po ninyo. Walang nangyari. Walang nangyari. Kaya nga talaga ako, na-frustrate ako eh. At nung istigan din namin siya sa ICI, para kami nakipag-usap sa janitor na wala siyang kalam-alam. Sabi ko nga sa kanya, billions were lost. Nung time ko na nagtanong sa kanya, Mr. Secretary, billions were lost. And you're telling us that you know nothing about it. Did you ever conduct an investigation? Sabi ko. So, Mayor, given that, would you urge government or the executive not to push through with its plan na i-discharge at gawing state witness si Secretary Bonoan? Well, hindi ko kasi alam. Mahirap kasi magsalita ng ganyan, Willard, na basta-basta sasabihin ko na lang. Kasi sa perspective ng ibang investigador, katulad ni Ombudsman Boying, baka may nakikita siyang opportunity. Kasi nga, alam mo, hanggang ngayon, konti pa lang ang nakukulong. Talagang konting-konti lang. Hindi pa yung talagang mga deeply involved dyan sa anomalya na yan eh. Kumbaga, surface pa lang yung nakukuha natin eh. Mas malalim pa dyan. Sabi ko nga sa inyo, napakarami diyang involved dyan ng mga congressman at mga congresswoman dyan eh. Okay. Iba pa yun. Sa palagay po ba ninyo, Mayor, dahil nga po dyan, ay preno ng preno. Kasi po syempre pagka napapanood po natin si Secretary Vince Dizon, nakakunot ang noon niya, masipag, nagpupunta sa kung saan saang probinsya, kasama pa yung mga mayor, at nakakunot din yung noon ng mayor, parang nagagalit, pero 5 taon na nilang nakikita yon sa kanilang kinasasakupan na nakatenga. So, bakit po kaya hindi umuusad? I mean, from the time that the Secretary Dizon discovers it, bakit hindi po itinutuloy? Ito na naman po ang mga ulan. Mababaha na naman po ang Pilipinas. Well, Ma'am Corina, unang-una, hindi trabaho ng DPWH ni Secretary Bisa mag-imbestiga. No? Although, tutulong siya pagdating sa pagsubmit ng mga dokumento, initial investigation, mga findings, kailangan i-submit niya yan. Ginagawa niya lahat yan. Pero yung talagang ikaw mag-pursue, hindi mo trabaho yun. Ang trabaho niya, magpatayo ng mga infrastruktura eh. Doon siya nakatutok eh. Naapektuhan na nga yung kwan eh. Naapektuhan na nga nitong investigasyon yung kanyang mga efforts dyan sa infrastruktura eh. Anyway, siguro, with all due respect sa Malacanang,
lalo-lalo na kay President Bongbong dahil talagang napakabait niyan. Siguro kailangan talaga ng matinding pronouncements galing sa kanya na I want things to happen. I want things done. Tapos niya lahat yung mga investigating bodies, investigating offices, the NBI, yung Ombudsman, Office of the Philippine National Police, pati si DILG Secretary. At tawagin niya talaga, sabihin sa kanya, I want to see a timeline. I want to see numbers of investigation. I want to see results. I want to see outcome. Mga ganun dapat sana. So baka Naman dapat... nabanggit na niya. Oo, nabanggit na niya. Ewan ko lang kung nasabi na niya. Pero kailangan talaga ng ganung klaseng pronouncement. Baka dapat po kasama kayo sa mga magsusulat ng kanyang SONA speech. Ito pong darating na katapusan ng Hunyo. Kailan ba? July 27. July 27, katapusan ng Hulyo. Ayun. So, pero hihintayin pa ba natin yun? Oo nga eh. Oo, ang tagal-tagal pa nun. So, lumalabas po, sir, na malaking bahagi ng flood control funding po noong 2023 at 2024 ay nanggaling sa unprogrammed appropriations. Sa tingin po ba ninyo, dapat bang doon magsimula ang mas malalim na pagsusuri ng mga dapat mag-imbestiga? Well, doon talaga mag-uumpisa. At the same time, kung ma-retrieve nila yung Cabral files, lalo na yung may yung isang chart, it's a 19-page document that would show kung sino talaga yung mga legislative district na nakinabang. Hindi kasali syempre yung mga nasa party list kasi hindi kasama doon eh. Sayang nga dapat makita rin natin yung mga nagbigay sa party list kasi napakadami din doon. At syempre yung sa mga members ng Senate meron din doon. Pero doon sa document na yun, it's a 19-page document na makikita mo talaga kung sino ang mga favored na mga legislative districts. Kasi maraming maraming columns yun eh. Katulad yan, babanggitin ko na mismo rito, 2025 DPWH infrastructure budget, Katulad yan. Alam mo, bigyan ko muna kayo ng Yes, sir. ng idea. Ano ba yung kakayahan ng isang district engineering office ng DPWH to carry out a project for 1 year? Ang sabi nila sa akin, Mayor, kakayanin na namin for us to be able to have a quality project talaga. Siguro nandun lang kami sa mga 1.5 to 2.5 billion pesos, up to 3 billion pesos, kakayanin pa namin. Pero talagang talagang sipag na talaga yan. Pero makikita mo rito, katulad yan, dun sa Mindoro, kay Congressman Tariela ng Misamis Occidental. Sipin mo, kanyang NEP, National Expenditure Program. Ibig sabihin, ito'y pinag-usapan, ito yung mga sinubmit ng mga DPWH personnel after a series of consultation with the community, o kaya kausap lang niya yung congressman usually na wala namang consultation. Ganun talaga nangyayari. 2.5 billion pesos. Pero after the BICAM, nagkaroon ng allocables. Yung office ni may Secretary Bunuan, nagdagdag ng pera through Cabral, naging 20.9 billion pesos. O yan, 20.9 billion pesos. Okay, next. Ito si Congressman Panaligan, di ba? Ng Misamis Oriental. Ang kanyang NEP is 1.5 billion. Bakit biglang ginawang 20.7 billion? Ano talaga ang intention nun? Yung absorptive capacity ng District Engineering Office na covering yung Mindoro, talagang ang kaya lang niya siguro mga 1.5 to 2 billion lang. Okay, Doon pala so... makikita yung intention. Kay former Speaker Romualdez, siya sa pinakamalaki, 4.8 billion yung kanyang NEP. Pero naging 19 billion yung allocated sa kanya. Pero in the previous years, malalaki rin yung sa kanya. Nagiging times 5, times 10, times 20. No, my question is, kung alam ni Mayor yan, kumbaga hindi naman mahirap malaman kung saan yung mga lead, hindi ba? Bakit sa palagay ninyo, Mayor, ang bagal? Bakit ang bagal po ng pagpapanagot? Well, Diretsuhin nyo na, Mayor. Ano ba ang nasa isip ninyo? baka may mga pumipigil. Aha.
Ganun Yun po talaga. ba? Napakarami naman pong pinipigilan nyo. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, eto na, parating na po ang mga, ulan. At babahain na naman po tayo. Some people are trying to slow it down para hindi umabot sa kanila. Ganun yun eh. Okay. Kaya tingin niyo ba, Mayor, ay judging by the quote-unquote quality of the personalities na kinakasuhan ngayon, parang selective ano po yung ginagawa ng pamahalaan pagdating sa sino ba ang kakasuhan natin? Parang, ang nakikita ko, parang arm twisting. Kakasuhan namin kayo, pero kung makikipag-cooperate kayo sa amin, baka pwede pa namin kayong pagbigyan. Ayun. Kumbaga, nasa deal. Kasi nga lahat sila may sabit. Ganun po ba, Mayor? Parang ganun, ano? Sa akin pananaw. Sa akin pananaw. Last na lang Ano? po. Last na lang po ito. Sir, naniniwala po ba kayo doon sa 18 Maleta Boys? Hindi lahat ng mga sinasabi nila. Pero ako, looking at the body language nila, meron ding katotohanan. Merong kasinungalingan, merong katotohanan. Ang masama kasi nangyari sa kanila, nagpahawak sila sa politiko. Kung sana tumakbo sila sa simbahan, tumakbo sila sa isang reputable o credible na NGO, doon siguro baka hindi pa tainted yung kanilang mga allegations. Ang problema, hinaluan na, dinagdagan na, sinabihan sila, isama mo na rin to, sama nyo na rin to. Yun tuloy, nasira tuloy yung kanilang kredibilidad. Pero pwede namang i-validate yan ng mga investigador. No? Hindi pwede, porket nagsalita, nagsinungaling na sila, hindi na totoo yan, sira na yan, hindi na credible yan, huwag na natin tanggapin. Hindi naman pwedeng ganun. From point of view, investigator, dapat bawat allegation nila, pwede mong i-validate, pwede mong i-confirm yan through various sources. Kaya talagang isa-isahin mo yan, himay-himayin mo lahat yan, i-dokumento mo, katapos dapat ang mga nag-iimbestiga, walang pressure din. Dapat highly independent sila, uncompromising. Tapos itong, alam mo, napakahirap nga maghanap ng mga whistleblowers. Ito nga yung mga whistleblowers na to. So dapat protektahan. Mismong gobyerno dapat ang interesadong magprotekta sa kanila. Hindi yung parang tinaboy mo pa sila o kaya sinisiraan mo pa sa kanila. Sinisiraan mo pa sila. Hindi dapat ganun ang treatment sa kanila. Dapat yata bumalik si Mayor Magalong dito sa Metro Manila. Wala na po ba wala na po bang pag-asa na kayo po sumali ulit sa investigating team? Alam mo, Ma'am Corina, na-frustrate na ako eh. Noong unang-una, sila naman ang gumawa ng designation ko na investigator and special advisor. At after 2 weeks lang, binawi ka agad. Doon mo pala makikita talaga na bakit yung binawi ka agad. Ayun, okay. So, eto naman po ang ating mga commenters sa ating mga live streaming platform. Konsultahin natin ang sabi nila sa pinag-uusapan natin. Galing kay Tolitz Briones, ang flood control ay nagsimula noong 2016 onward at nakakulong na sa Dahig ang mastermind. Ganun ba kasimple yun, Mayor? Parang hindi, Well, hindi ganon. Maraming involved dyan, Pero talagang ang matinding panahon na nagkaroon talaga ng matinding anomalya sa flood control. Diyan sa magmula noong 2019. Okay. At sabi naman ni Jose Policarpio, parang ganun din, darating din dyan. Pero unahin muna ang ugat, 2016. At 2000, I'm sorry. Nag-umpit nung itong administrasyon. Dumating na sila Speaker Romualdez, yan na yan. Ayun. Yan na talaga, hindi yung allocation dyan. 2016. Tagal pa no. Ito nga ng mga 2025, hindi pa natin mahalungkat. 2016 pa kaya. Sabi naman ni Nicolas Estaris, mga buwayang nagnakaw plus mga buwaya rin ang nag-iimbestiga equals stage play lang. You agree, Mayor? Well, partly, kasi nakikita ko yung mga nag-iimbestiga doon sa impeachment, sila yung nakikita ko talagang nakinabang ng husto.
Oo. Okay. Well, parang yun din ang mga iniisip natin. Kaya Siya nga. na ang nagsabi. Ayon, hindi tayo nagkakamali ng ating mga hinala. Oo. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Baguio Mayor Benjamin Magalong. Thank you, sir. Thank you, Mayor. Ang gandang